نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng salibutan. At ang kapayapaan ay sumakanyang propeta, pamilya, at sa lahat ng mga taong sumunod sa landas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga malalaking gawaing pagsamba na dapat nating paglaanan ng oras, lalo na sa panahon natin ngayon na ang mga fitna ay laganap, saan ka man mapunta ay laganap ang mga fitna, na mga bagay o kaya mga fitna na sumisira o nagpapahina sa ating mga iman o pananampalataya. Ang qiraatul Quran o ang pagbabasa ng Quran ang siyang pinakamainam na gamot sa ating mga puso upang mapalakas ang ating pananampalataya o ang ating iman. Ito yung gawaing pagsamba na may napakalaking gantimpala na nakakaligtaan ng nakararami sa atin. Ang Quran ang siyang nakahihigit na salita sa mundong ito. Ang kahigitan ng Quran sa ibang mga libro o ibang mga salita ay kung paano nakahihigit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, ay ganoon din ang kanyang salita. Ang Quran ay dyan nakapaloob ang ating kaligtasan, gabay, mga babala at mga batas, mga kwento ng mga naunang propeta at mga nasyon na nabuhay noong mga naunang panahon. Ang Quran, mga magulang at kapatid, ay itinuro sa atin ang manhaj o ang pamamaraan ng tamang pamumuhay sa mundong ito. Ang Quran at ang hadith, ayan yung gabay na iniwan sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sino man ang panghawakan niya at isabuhay ang dalawang ito o ang mga aral ng mga ito, ay hindi siya kailanman maliligaw sa kanyang pamumuhay sa mundong ito. Ang Quran, mga magulang at kapatid, ay siya ang nakahihigit sa lahat ng mga kapahayagan na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta. Dahil ipinahayag niya ito sa pinakamainam na buwan, na yan yung buwan ng Ramadan. At ipinahayag niya ito sa pinakahuling propeta ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pamamagitan niyan ay nakumpleto ang kanyang relihiyon. Ganyan, mga magulang at kapatid, itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas o daraja ng kanyang salita, na kahit sa pagbabasa, pakikinig ay may tuturing ng ibada o isang uri ng pagsamba. Sabi nga ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanatun
wal hasanatu bil ashri amthaliha. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makabasa ng isang letra mula sa Quran ay mapapasa kanya yung isang hasana o kabutihan. At ang isang kabutihan, sabi ng mahal na propeta, ay 10 beses na katulad niyang kabutihan. Yan ang isa sa mga hadith na binanggit ng ating mahal na propeta na gantimpala na makakamit ng tao nagbabasa ng Quran. Sino masabi ng mahal na propeta, ang makabasa ng isang letra ay katumbas nito ay 10 hasana. Ibig sabihin mga magulang at kapatid, bawat letra na nababasa mo sa Quran ay 10 kabutihan ang naisusulat na kabutihan mo na mapapakinabangan mo sa kabilang buhay. Gaano karaming gantimpala ang makukuha mo sa kabilang buhay mga magulang at kapatid dahil sa pagbabasa mo sa Quran. Lalo na kung bawat buwan o kaya sa loob ng isang taon ay natatapos mong basahin ito. Napakaraming kabutihan mga magulang at kapatid ang ating nakakaligtaan at isa nga sa mga iyon ay ang pagbabasa ng Quran. Yung mga nauna sa atin kagaya ng mga sahaba, tabi'in at yung mga taong sumunod sa panahon nila, ang kanilang pagmamahal sa Quran ay binibigyan nila ito ng napakalaking oras sa pagbabasa nito, na kung saan ang karamihan sa kanila ay natatapos nilang basahin sa loob lang ng ilang araw o isang linggo. Ganun nila pinapahalagahan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi sila pumapayag na lumilipas o dumaraan yung isang araw na hindi sila nakakabasa ng Quran. Nabanggit na ang isa sa mga dalubhasang ulama na si Imam Shafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala ay natatapos niyang basahin yung Quran sa loob ng isang araw ng 2 beses, isa sa umaga at isa sa gabi. Ganon si Imam Shafi'i rahimahullah tuwing buwan ng Ramadan na 2 beses niyang matapos yung isang buong Quran sa isang araw, isa sa umaga at isa sa gabi. Ganon nila pinapahalagahan yung pagbabasa ng Quran at ganon sila naglalaan ng oras. Ngunit nakakalungkot isipin na sa panahon natin ngayon ay iilan na lamang ang nagbabasa ng Quran. Kung hindi natin sila kayang tularan yung mga taong nauna sa atin, ay kahit sa pamamaraang may lapit natin ang ating mga sarili sa kanila. Sabi nga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Sabi ng mahal na propeta, basahin ninyo ang Quran dahil katotohanan, sabi ng mahal na propeta, na siya ay makapamamagitan sa inyo sa kabilang buhay. Sabi ng mahal na propeta, basahin niyo yung Quran dahil katotohanan, sabi ng mahal na propeta, na siya ay magiging tagapamagitan ninyo sa kabilang buhay. Allahu Akbar mga magulang at kapatid. Kaligtasan natin yan sa kabilang buhay. Isa yan sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa sangkatauhan upang ito ay maging gabay sa mga tao na gustong makamit ang kaligtasan sa kabilang buhay at dito sa mundo ito. Sabi ng Allah, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Sabi ng Allah sa malapit nitong kahulugan, o sangkatauhan, sabi ng Allah, tunay nga na dumating sa inyo ang isang mabuting payo. Ang tinutukoy dito ay ang Quran mula sa inyong Panginoon o Rabb, at isang mabisang lunas para sa anumang karamdaman na sa inyong dibdib, at nagsisilbing patnubay at habag para sa mga mananampalataya o para sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang paglalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tunay na may pananampalataya sa Kanya? Sabi pa ng Allah sa ibang ayat, "Innamal mu'minun alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum." Katotohanan, sabi ng Allah, ang mga tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaon lamang na kapag ang Allah ay nabanggit ang kanilang mga puso,
ay nanginginig sa takot. Yan ang isang mga katangian ng mga tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag nabanggit sa kanila ang pangalan ng Allah ay nanginginig sa takot ang kanilang mga puso. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, at kapag ang kanyang mga ayat o ang kanyang mga kapahayagan ay binabasa o binibigkas sa kanila, ito ay nakadaragdag ng kanilang iman o pananampalataya. Sa kung hindi natin maramdaman yan, mga magulang at kapatid, ay tunay na hindi pa tayo ganap na tunay na mananampalataya. Bakit? Dahil hindi natin maramdaman yan, dahil sa ating mga puso ay punong-puno ng sari-saring mga kasalanan na naging dahilan upang hindi natin maramdaman ang mga bagay na yan. At kapag ang tumigas ang puso ng isang tao, hindi na umiepekto sa kanya ang mga payo at mga paalala ng Quran. Ano ang sabi ng isa sa mga sahaba? Sabi niya, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kung dalisay lang, sabi niya, ang ating mga puso ay hindi siya magsasawang basahin ang Quran o ang salita ng Allah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangamba siya na darating sa mga huling panahon sa kanyang ummah o mga tagasunod, na yun yung panahon na tatalikuran na nila ang Quran. At dumating na nga ito, mga magulang at kapatid, sa panahon natin ngayon, na marami ng mga Muslim nagsasabing Muslim sila, ngunit tinalikuran na nila ang inihabilin ng mahal na propeta na yan, ang Quran. Sabi ng mahal na propeta o sabi ng Allah, "Wa qala ar-rasul ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." At sinabi ng sugo, "O aking Panginoon, katiyakan ng sambayanan o ang aking ummah ay tinalikuran na nila ang Quran at hindi na nila pinahahalagaan." Sa paano paraan, mga magulang at kapatid, tinalikuran ng mga tao ang Quran? Sabi ng mga ulama, isa sa mga ulama na si Ibnul Qayyim rahimahullah, may 5 klase o gawain ng pagtalikod sa Quran o pagbaliwala sa Quran. Una, mga magulang at kapatid, adamu qira'ah. Ang ibig sabihin, kabilang sa pagtalikod natin sa Quran ay ang hindi natin paglalaan ng oras o pagbabasa ng Quran ay kabilang yan sa pagtalikod sa Kanya. Hindi ba isa yan sa kalagayan ng mga Muslim ngayon? Isa yan sa mga kalagayan ng nakararaming Muslim ngayon? Naging display na lang ang mga Quran sa mga masjid at mga bahay, subalit walang bumubuklat nito. At ang karamihan pa sa atin, tuwing buwan lang ng Ramadan, naglalaan ng oras para basahin ang Quran, subalit pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay itatago na niya ito at gagamitin na naman ulit pag dumating na pangalawang Ramadan. Sa kabilang yan, mga magulang at kapatid, sa pagbaliwala at pagtalikod sa Quran, yung hindi mo paglalaan ng oras para basahin ang Quran. Ngunit ang matindi pa dyan, mga magulang at kapatid, maraming mga Muslim na ipinanganak ng Muslim, subalit hanggang ngayon ay hindi niya nagawang matutunan ang pagbabasa ng Quran. Kahit ang mga letra ng Quran ay hindi niya kayang basahin. Hindi ba nakakahiya sa mga taong bago pa lang yumakap sa Islam ay nakaya niyang basahin ang Quran, at ikaw na ipinanganak na Muslim, mga magulang mo Muslim pero hindi ka marunong magbasa ng Quran. Kahiyan yan, mga magulang at kapatid, sa isang Muslim na ipinanganak sa lugar ng mga Muslim at ang kanyang mga magulang ay Muslim na hindi niya natutunan pag-aralan ang kanyang relihiyon. Bakit yung mga ilang mga balikstam na sa maikling panahon ay natuto silang magbasa ng Quran, at marami yan sa mga balik-Islam ngayon na bago pa lang yakap sa Islam, subalit nakikita natin na sila ang nagpapahalaga o nagsusumikap para matuto sa kanilang relihiyon na Islam. Pangalawang bagay na pagtalikod sa Quran, mga magulang at kapatid, ay adamul ma'rifa fi ma'ani. Na ang ibig sabihin ay yung hindi natin pinapahalagahan at pinag-aaralan ang mga kahulugan, mga mensahe ng Quran. Kabilang yan sa pagtalikod sa Quran, yung hindi natin pinag-aralan yung mga kahulugan niya, yung mga mensahe niya, ay kabilang yan sa mga gawain
na matatawag na pagtalikod sa Quran. Napakaraming Muslim ngayon sa atin. Subalit itanong mo yung kahulugan ng Suratul Fatiha na 17 times niya binabasa araw-araw, pero hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng sura na ito. Paano maintindihan ang mensahe sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi ka nagsusumikap na matutunan ang kanyang salita? Paano ka mapapalapit sa dakilang tagapaglikha kung sa makamundong bagay ay nagsusumikap ka, gumagastos ka ng pera at panahon at oras, subalit ang iyong kaligtasan sa kabilang buhay ay hindi ka naglalaan ng oras at kayamanan. Siya mga magulang at kapatid ay kabilang yan sa pagtalikod sa Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kabilang pa mga magulang at kapatid sa pagtalikod sa Quran ay adamul amal fi awamirih. Nang ibig sabihin ang hindi mo pagsasagawa sa mga kautusan ng Quran ay kabilang yan sa pagtalikod sa Kanya. Ngunit paano nga natin may isasagawa ang mga kautusan ng Quran kung hindi natin pinag-aralan at binabasa ito? Halimbawa, ng isa sa mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, aqimus salah wa hafidhu ala salawat. Sabi ng Allah, isagawa ninyo ang inyong salah. Ngunit kung titingnan natin ang karamihan sa mga Muslim ngayon ay hindi nila isinasagawa yan. Hafidhu ala salawat, alagaan niyo ang inyong mga pagdarasal. Ang salam mga magulang at kapatid ay yan ang pinakamahalagang kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung titingnan natin ang mga kalagayan ng mga Muslim ngayon ay hindi sila nagdarasal. Alam niyo kung bakit hindi maganda ang tingin ng mga hindi Muslim sa ating mga Muslim? Dahil sa nalayo tayo sa mga aral ng Quran, kaya hindi maganda ang kaugalian ang nakikita nila sa atin. Ngunit kung naisa sa buhay lang natin ang mga aral ng Quran, ay tiyak na higit lalong dadami ang mga taong papasok sa Islam. Pangapat mga magulang at kapatid, na uri ng pagtalikod sa Quran, adamut tahakkum ilay, ang hindi pagsasabatas sa kanyang mga batas. Ang ating Quran mga magulang at kapatid na salita ng tagapaglikha ay nakapaloob dito ang maraming batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang nag-uutos dito sa sino mang naghahanap ng mapayapang pamumuhay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Ngunit nakalungkot nga lang na ang ilan ay mas pinipili ang batas ng tao, na mas pinipili niyang isabuhay ang batas ng tao kaysa batas ng kanyang tagapaglikha. Nagbigay ng babala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga taong hindi nila isinasabatas sa kanilang buhay ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sino man, sabi ng Allah, ang hindi niya isabatas ang ipinahayag ni Allah, ang tinutukoy dito ay ang Quran, ay sila yung mga taong hindi nananampalataya. Sa ganyan kabigat mga magulang at kapatid ang pagtalikod sa batas ng Allah, na kung saan maaari kang mapalabas nito sa iyong pananampalatayang Islam. Kaya pag-aralan natin ang ating relihiyong Islam at isabuhay natin ang mga aral at mga batas nito upang sa ganun ay makamit natin ang tagumpay dito sa mundo ito, higit lalo sa kabilang buhay. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Sino man, sabi ng Allah, ang talikuran niya ang Quran, hindi niya pinahalagahan ang Quran, tunay, sabi ng Allah, na sa kanya ang mahirap na pamumuhay sa mundo ito. Sino man, sabi ng Allah, ang talikuran niya ang Quran, ay mapapasa kanya ang mahirap na pamumuhay sa mundo ito at sa kabilang buhay. Kaya mga magulang at kapatid, maglaan tayo ng oras sa pag-aaral at pagbabasa ng Quran, kahit sa pamamagitan lang ng pagkatapos ng natin magsala ng Fajr o kaya bago ka matulog, ay maglaan ka ng oras
para basahin ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang sa ganon ay hindi ka mapabilang sa mga taong tinalikuran nila ang Quran. Inna Allahu malaikatahu